bagong taon na bagong taon, bago rin ang sasalubong sa amin na taas presyo sa Meralco. Ano nangyari? Bakit po magtataas po itong buwan, ang Pabrero, ang singil ng Meralco po sa atin, sa mga customers? Unang-una, Patty, thank you for the opportunity to explain. Okay. Kung maalala ng ating mga viewers, mga tagapanood sa ASPN, noong December and last month, nag-announce ako ng 2 months of successive reductions. Correct. Bumaba yung presyo ng kuryente. But this time around, nagkaroon ng increase kasi itong transmission charge ng NGCP. And itong main driver na ito ang nag-cost ng increase for this month. Bukod dyan, nagkaroon din ng bagong rate yung para sa missionary electrification, na sinisingil naman sa lahat ng customers nationwide sa buong bansa para dun sa mga areas off-grid. Ibig sabihin ito yung mga hindi naaabot yung main grid ng bayan, ng bansa. So ito yung mga maliliit na mga isla at yung iba pang mga lugar na hindi accessible dun sa regular grid. So itong dalawang factors na ito ang nag-drive dun sa 22 centavos increase for the month. Although yung charge ng generation, ito yung binibili natin kuryente mula sa mga suppliers ay bumaba. At kahit pa paano, naibsan yung increase dahil sa transmission charge at yung sa missionary electrification. Okay. So sir, good morning, no? Pero parang taon-taon po, lagi natin sinasabi it's because of the pass-through charges nga. Kung lagi pong ganito, won't you consider this a recurring problem na kung paulit-ulit nga po, nasaan po ba talaga yung problema? Is it the power supply? Is it the pricing system? Hindi naman, no. Well, it's not a recurring problem for the simple fact that prices either go up or down. Hindi naman ho talaga kasi pwedeng tuloy-tuloy na every month bababa. So there are factors in play. Sometimes it goes up, sometimes it goes down, depending on several factors that come into play. Hindi sustainable yung tuloy-tuloy na pagbaba that is going to be highly unusual. Neither is it sustainable na laging tumataas. So, and the movements are normally hindi naman masyadong abrupt. Like in this case, it's a 22 centavos increase. Itong past 2 months, yung reduction was higher than 22 centavos combined. So, ganito lang ho talaga ang movement ng electricity. We're now at 13 pesos per kilowatt hour. We used to be around 12 pesos something. So, gano'n lang naman yung spacing ng movement nila.